Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya na isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi niyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, ang inihandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito'y nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kita wagas. pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob niyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas niyo ako sa kadustaan. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Kayo poon ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari nyo kaming patayin, maaari ring buhayin, maaari nyo kaming payamanin o pahirapin, maaari ring ibaba o itaas. Mapadadakilan ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan,
kahit ang pinakadukha, maihanay niyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo na po ang lahat. Hari ng mga bansa, mag-aalaga't iyong iadya. Manunubos patawarin mo, kaming nagkasala sa'yo. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating mo, Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihang banal ang kanyang pangalan, kinabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ipinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kaniyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos. Dahil ngayon, tayo ay nasa ikapitong araw na ng ating pagsisimbang gabi o Misa de Gallo. At ngayon rin po, tayo ay pinagtipon-tipon ng Diyos upang makapagpasalamat sa misang ito. Kaya naman po ngayon, sabay-sabay po nating bigyan ng papuri at parangal ang mahal na pong Jesus Nazareno. Alam ko po na ramdam na natin ang Kapaskuhan at ilang simbang gabi na lang ay ipagdiriwang na natin ang araw ng pagsilang ni Jesus. At alam ko rin po na ramdam din ninyo ang ating mga pagbasa ngayon dahil ito ay patungkol sa pasasalamat. Ito ay awit ng papuri, pasasalamat ni Ana na ina ni Samuel at ni Maria na ina ni Jesus. Sa unang pagbasa po, nakita natin sa kung paanong nagbigay papuri, nagpasalamat si Ana dahil sa kadakilaan ng Diyos. Alam niyo po, itong si Ana po ay hindi magkaanak o masasabi natin na siya ay baog. Pero sa kabila ng ilang taong hindi niya pagkakaroon ng anak, patuloy pa rin siyang nanalangin na bigyan siya ng anak at pinakinggan siya ng Diyos. Kaya naman po, ipinanganak si Propeta Samuel. Isipin nyo na lang po kung gaano kagusto, kung gaano kasabik na magkaroon ng anak itong si Ana. Kaya naman hindi siya tumigil sa kakadasal na pagkalooban siya ng anak. At alam ko tayo din po ay ganito rin po. Kapag may mga kahilingan tayo, kapag may mga intention tayo na gusto nating ipagdasal, paulit-ulit tayong lumalapit sa Diyos. Naalala ko nga po yung sa tuwing may magpapabasbas po sa akin gamit ang kamay ng Nazareno, iba-iba po yung kanilang mga prayer intention. Kung minsan may gustong gumaling sa cancer, may ilan gustong magkabati sila ng kanilang anak, may gustong makapasa sa board exam, may gustong umayos ang kanyang buhay, at kung ano-ano pang mga kadahilanan. Pero sa kabila ng pagkakaiba-iba nila ng kanilang ipinagdarasal, alam niyo po, pare-pares naman silang ilang beses nang idinadasal at ibinubulong iyon sa mahal na poong Jesus Nazareno, ang kanilang mga prayer intention. Yung iba pa nga makikita natin dito tuwing gabi, dito sa Quiapo Church, na naglalakad ng paluhod habang sinasambit ang kanilang mga panalangin. At ang kagandahan po dito, mga kapatid, sa tuwing ipinagkakaloob ng Diyos ang kanilang mga dasal, pare-parehas din silang bumabalik dito sa Quiapo Church, hindi para humiling, kundi para magpasalamat na. At sa ating ebanghelyo naman po, gaya din ni Ana, si Maria ay nagbigkas din ng isang awit ng papuri at pasasalamat sa kabutihang loob ng Panginoong Diyos, dahil siya ang pinili ng Diyos upang maging ina ng ating tagapagligtas na si Jesus. Hindi niya ito po unang kagustuhan, kundi kalooban ito ng Diyos. At tinanggap niya ito ng buong puso na may galak at may pananalig sa Diyos. Marahil nung una po ay nagugulumihanan at di pa maunawaan ni Maria ang mga nangyayari. Pero sa huli, nagawa niyang maunawaan ito at magpasalamat sa Diyos
dahil sa mga dakilang gawa at gagawin pa ng Diyos. At hindi pa tayo rin po kung minsan ay ganito. Maraming pagkakataon sa ating buhay na hindi natin agad maunawaan kung bakit ba ito nangyayari. Marami tayong mga katanungan. Pero habang tumatanggal, ay unti-unti po nating nauunawaan ang mga ito at naiintindihan natin at unti-unti rin nating nakikita ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanyang mga plano para sa atin. Kaya siguro lagi na lang nating naisasambit ang mga katagang, huwag kang mag-alala, may plano ang Diyos. Dahil alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi niya tayo iiwan. At ilang beses na rin natin ito napatunayan sa ating buhay. Dahil hanggang ngayon, andito pa rin tayo, patuloy na dumadalo sa banal na misa at patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya. Mga kapatid ko kay Kristo, sa mga halimbawa na ipinakita ni Ana at Maria sa kanilang awit ng papuri, tayo ay tinuturuan na magkaroon ng isang pusong mapagpasalamat. Ang mga bagay na mayroon po tayo ngayon, ang mga kahilingan na ipinagkaloob po sa atin ay nagpapaalala na mayroon tayong Diyos na nagbigay at nagkaloob sa atin ng mga bagay na iyan. Kaya naman tayo gumaling ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Nakapasa tayo dahil sa awa ng Diyos. Naging maayos ang buhay natin dahil sa kadakilaan ng Diyos. Kaya dapat wag na wag po tayong makakalimot na makapagpasalamat sa mga ipinagkaloob na biyaya ng Diyos sa atin. At kahit may mga bagay na hindi natin nakamit ayon sa ating kagustuhan, ang mas mahalaga ay may dakilang plano ang Panginoon para sa ating lahat. Kaya huwag tayong matakot na matalo. Huwag tayong matakot na bumagsak. Huwag tayong matakot dahil may magandang plano ang Diyos para sa atin. Mga kapatid, marami tayong dahilan para magpasalamat. At kung iisa-isahin po natin ito, ay hindi tayo matatapos sa sobrang dami. Kung minsan, akala natin, wala naman dapat tayong ipagpasalamat. Pero di lang pala natin nakikita, di lang natin napapansin dahil sa iba tayo nakatuon. Kadalasan kasi masyado tayong nakapokus sa ating mga problema, sa mga bagay na hindi magandang nangyayari sa ating buhay. Kaya madalas nakakalimutan na nating magpasalamat. Kaya bago tayo magreklamo sa mga pangit na nararanasan natin sa ating buhay, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Nagawa na ba nating magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw? Kaya ngayon po mga kapatid, sa papalapit na Pasko, patuloy nawa nating hingin ang grasya ng Diyos upang ihanda ang ating sarili sa pagtanggap sa Panginoon sa ating buhay. At katulad ni Ana at ni Maria, ay nawa magpasalamat tayo palagi sa napakagandang plano ng Diyos, hindi lang para sa atin, kundi para rin sa ikabubuti ng lahat. Sikapin nawa natin na makita lagi ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama. Siyang humubog sa atin mula sa alabok upang tayo'y Kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Kanyang anak. Ating itugon, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papayarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mamahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya at ng aming Panginoon at manunubos. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pagsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Sitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hasta ninyo
Announcement, available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.